Dennis Padilla, ang mahal ng bill nila. Anong meron? Mango shake, syrup at ice lang yung ilalagay nyo dyan, pero ang mahal-mahal ninyong sumingin. Tapos may service charge pa na sobrang mahal. Diyos ko nun. Si Andrew Schimmer, umanaw na ang misis niya na si Joran. Hayaan mo na, pagod na rin naman. Saka baka naaawa na rin sa'yo. Condolence po, sana di ka na lang nagpunta sa family feud. Syempre kaya yan nagpunta ng family feud kasi sayang din naman, meron din namang income yan at mananalo sila. Kung tayong insensitive, sobrang sakit talagang mawalan ng mahal sa buhay. Hindi mo talaga maintindihan yung sakit na nararamdaman mo. Parang gusto mong manapa. Sa TikTok post ni Ira Lipata, hindi na visible ang dating pinatato na pangalan ni Skastakli. Anong pakiramdam ngayon na naghanap din ng kamukha mo? Kahit mawala na ng dangal, okay lang sa kanila. What a waste. OMG! Never ever put the name ng jowa ninyo sa inyong katawan. Nakakahiya, nakakadire. Hindi ka nag-iisip. Skastakli, pinupog ng halik ang Viva Max starlet na si Ava Mendez. Ate, wala ka bang taste? O masama lang talaga taste mo? Kung ako babae, hindi ako mapaproud na i-display ko yung mukha ni Skastakli na hinahalik-halikan ako. Alam mo ng babaero yung lalaki, pinapatulan nyo pa rin ang pinapatulan. Anong akala nyo mapagbabago nyo siya? Zainab at Wilbert Ross ipinlex ang isa't isa sa Facebook. Kadate niya si Zainab Harake. Bati na sila ni Wilbert. Habang padami ng padami, padumi ka rin ng padumi. Ayusin mo naman yung tabas ng dila mo. Hindi isang dumi yung ganyang magmahal. In a world full of hate, pretensions, judgments, and fake it till you make it attitude, let's still be the Sausawera with a heart. What's up mga kasawsawera? Nandito na naman ang inyong pinakaabang-abangan na sawsawera ng taon, RR Enriquez, na maghahatid sa inyo ng panibago nating sasawsawan saan mang sulok ng mundo. Kaya naman, umpisa na natin ang ating pagsawsaw. So, wala natin patagalin pa. Walang iba kundi si Mr. Dennis Padilla na dismayado sa isang restaurant na kanilang kinainan dahil ang mahal ng bill nila. OMG, nung nakita ko rin, napakomment talaga kagad ako kay kami.com. Kasi pina-follow ko sila sa Instagram, nag-comment agad ako doon. So sa Instagram post ni Dennis Padilla, makikita sa post na pinakita ang isang resibo kung saan kumain sila kasama ang balikbayan niyang kaibigan. Isang resto sa Seaside. Binanggit niya ang cost ng mango shake na nagkakahalagang 450 pesos at 5,500 pesos per kilo ng lobster. Alam niyo sa lobster, maniniwala talaga ako dyan, ganyan talaga siya kamahal, as in. Pero hindi pa rin makatarungan kasi nga ang mahal. Pero ano yung mango shake, sa totoo lang marami talagang mga restaurant, minsan 375 or 350 to 450 talaga, depende sa kung saan kakakain na resto. Pero mostly gano'n talaga yung presyo nila. At minsan mas mahal pa sa pagkain Parang anong meron? Mango shake, syrup at ice lang yung ilalagay nyo dyan, pero ang mahal-mahal ninyong sumingin. Minsan alam mo nang gigigil ako dyan sa mga restaurant na ganyan. Yung parang nagta-take advantage talaga sila. Kaya ako, alam nyo yung ginagawa ko, hindi na ako na-order ng drinks talaga. Water na lang, water. Wala akong pakialam sa inyo. Kasi alam mo yung kapag umorder ka ng drinks, mas mahal pa yung drinks mo kaya sa pagkain mo. Ay, alam mo hindi naman sa ano yun Alam ko may ibang magko-comment yan. Kung wala kayong pambayad, huwag kayong kumain sa mga mamahaling restaurant. Totoo naman yun, pero hindi ganun yun Alam nyo, hindi dapat nananamantala. Kasi akong pakiramdam ko, dahil nga maraming tourist dito sa atin na pumupunta, yung presyo na ginagawa ng ibang mga restaurants, ginagaya na nila yung presyo sa ibang bansa. Meron nga akong mga kaibigan na galing sa States na nakakausap ko parang sinasabi nila, bakit parang mas mahal pa yung mga resto dito sa Philippines kaysa sa US? Minsan may mga ganun. Tapos parang last week, may kaibigan kami na galing ng Denmark. Nagulat daw talaga sila sa presyo ng hotel dito sa atin, sa Pilipinas. Pati yung mga pagkain nga daw dito. Parang ang mahal-mahal. Tapos sabi ko, you know, Filipinos, some restaurants or some hotels are scammers. They do that because there is a lot of tourists here. Sinabi ko na gano'n, palaban ako ng English, pero syempre, itinayo natin ang bandera sa pag-i-English, nakalaban naman tayo. Pero yun nga, namahalan sila. Kahit ako namamahalan din ako dito, parang hindi makatarungan na talaga. Sana bigyan ng pansin yan ng ating gobyerno. Pansinin ninyo, sobrang mahal na po talaga ng mga ano natin dito sa restaurant. Okay lang naman kung gusto ninyo magmahal, kasi syempre, di ba marami tayong tourist. Pero paano naman kami mga Pilipino na nadadamay? Imbes na gusto namin syempre may experience kumain sa mga mamahaling restaurant, minsan parang ang bigat-bigat Paano kung halimbawa
halimbawa, normal na empleyado ka lang, gusto mong makakain sa isang fine dining restaurant, tapos sobrang mahal ninyo sumingin. Sana naman hindi ganun. Tapos may service charge pa na sobrang mahal. Diyos ko Lord, okay lang naman yun eh. Pero alam mo yun, ako hindi rin talaga ako agree dun eh. Kasi di ba you're giving tips already. Pero yun nga, ginagaya nila sa US eh. Okay lang naman daw kung hindi ka na magbigay ng tip kasi nga may service charge ka na. Pero kasi ang sa akin lang, ako lang to, mentality ko dyan, bakit mo papangunahan magbigay ng pagkano man gusto ng taong ibigay? Siyempre kung gusto magbigay ng tip yan, magbibigay ng tip yan. Kung halimbawa gusto magbigay ng 300 to 500 tip. Pero kung sisingilin mo sa service charge, parang, bakit? Bakit? Pero ganun talaga, di ba? So, hayaan na natin. O, ito naman. Basahin natin yung ibang mga komento ng ating mga kasawsawerang palaka dito. Charot. Ito, sabi ni kasawsawerang Barbara Smith, anong resto ba yan nang maiwasan? Totoo, iwasan nyo na, huwag nyo lang puntahan. Sa seaside daw eh. Ito naman sabi ni kasawsawerang Pepe Lloyds, ang lobster na yan, pwedeng isanla sa Palawan, baka may ginto. Sabi ni kasawsawero, sa ni Tisoy Hernandez, dapat bago kumain, check muna talaga mga presyo ng pagkain. Totoo naman. Pero yun nga, mahal talaga. Pag mga fine dining restaurants ka or mga restaurant na anla, mahal na talaga. Ito naman sabi ni kasawsawerang Kyrie Villarante, pwede man po yun. Lalo na kung ISO certified naman yung resto. Sabi naman ni kasawsawerang Jing Oso Botante, DIR, pasok! Pwede ba yan? Total lang? Walang breakdown? Sabi naman ni kasawsawerang Nilda Alimonsurin Kalolot, grabe naman ang mahal. One mango shake lang, 450 pesos. Ano ba mga ingredients sila? Pero baka 3,886.80 yan, na mali lang sa comma. Ano sabi ni kasawsawerang Michael Sabud, hindi ka siguro sanay magbayad. Oo nga pala, sanay pala siyang palagi sa entourage sa mga politiko at libre palagi sa bayad sa mga kinakainan. Ngayon, ramdam nyo na ang sakit sa pagbabayad. Sabi naman ni kasawsawerang Catherine Talamera Adolacion Bautista, di sana nag-Jollibee ka na lang, pupunta ka sa mamahaling kakainan pag nag-bill ng malaki ipopost. Alam mo, ate girl, kaya nga gusto nilang kumain sa restaurant, diba? Kasi ayaw na mag-Jollibee. Pero hindi naman porket kumain ka sa restaurant, kailangan tolerate mo na yung sobrang ganyan kamahal na bill. Hindi kasi talaga siya tama. Imagine, mango shake for 150 pesos. Parang, hello, ha? Ano nangyari? Diba? O ito naman, sabi ni kasawsawerang Elaine Concepcion, lesson learned, always ask for the menu. Especially yung presyo at mga add-on cost like service, table charge, etc. Lalo na yung paluto. Karapatan yan at pwede namang tanggihan at lumipat ng mga kainan kung ayaw. Busisiin din parati ang resibo kung may naidagdag na di naman iserve at lalo na yung wala sa order. Tama naman yun. So, lesson learned talaga yan. O, ito naman, sabi ni kasawsawerong Angie Lobino, nakalagay naman sa menu book ang presyo ng mga pagkain. Maliban na lang kung turo-turo ka lang ng turo, di mo tinitingnan ang presyo. Tapos, dismasyado ka na pagdating ng bill. Alam mo, totoo yan, makikita mo naman talaga yung presyo sa menu pa lang. Pero minsan kasi, syempre nakaupo ka na doon. Wala ka na magagawa kasi nga doon ka nakakain, di ba? I think hindi naman masama kung ipaalam sa atin ni Dennis Padilla o ng kung sino man ng mga vlogger, influencer, or artista na mahal talaga yung bill. Diba? Kasi para lang din maging aware tayo, pati yung gobyerno. Kasi, alam mo, sa totoo lang, minsan itong mga restaurants talaga, kadalasan sila mga scammers din talaga. Hindi ako natutuwa. Pero, we'll never know. Kasi nga, feeling ko naman, kasi depende rin talaga sa location mo. Like, kunyari, ang location mo, nasa BGC ka, diba? Sobrang mahal ng rent doon. So, syempre, itong mga restaurant na to, kailangan talaga nilang magtaas ng presyo. So, feeling ko ganun talaga. Kaya, hayaan na natin. Kasi, mahal din naman yung rent. Marami rin silang mga binabayaran. Mahal din yung mga ingredients, di ba? Ngayon, kung talagang ayaw mo talagang magbayad ng mahal, wag ka na nga lang din kumain sa mamahalin. Doon ka na lang sa turo-turo, sabi nga ni Kuya. So, yun lang. Namamahalan talaga ako sa mga restaurants dito. Lalo na ako. Kasi ako, bibihira lang talaga akong magluto sa condo, kami ni JG. Madalas talaga kumakain kami sa labas or nag-order talaga kami sa Grab ng mga pagkain. And ang mahal-mahal talaga. Ang hirap. Kaya nga nag-vlog ako para may pambayad ako sa mga pangkain ko. Minsan naman gusto mong magluto, pero mahal din magluto. Especially me, kasi yung mga niluluto ko, hindi naman mga putyo-putyo lang. Para ka rin nag-resto. Mag-i-steak ako, magpapasta, pasta linguine, pasta pesto, yung mga ganyan, o diba? Pero yun nga, mahal din. Kaya naman, hindi mo alam kung anong gagawin mo, kakain ka ba sa labas, or magluluto ka, kasi lahat mahal talaga. Ang mahal-mahal talaga dito sa Pilipinas. Gusto ko na talagang tumira sa Mars. Charot. At dahil dyan, eto, sunod naman natin na sasawsawan. Nakakalungkot po itong balita na ito dahil Andrew Schimmer pumanaw na ang asawang si Jeremy Jo Rovero. Nasubaybayan ko to, grabe. Sa Facebook video post ng aktor na si Andrew Schimmer, ibinalita niya ang masakit at nakakalungkot na balita. Pumanaw na ang misis niya na si Jeremy.
Sinabi nito, inabutan natin siyang nire-revive ng mga doctors at nurses. They did everything they could. Ang sakit lang, birthday ng bunso namin mamaya. Hindi siya inabutan ng bunso namin. Ito ang ating Sleeping Beauty. Iniwan na niya tayong mga kapatid. Mahal na mahal ka namin, love ko. Napanood ko yung video, tapos yung umiyak na siya, oh my goodness, naiiyak din ako. Pero hanga talaga ako dito kay Andrew Schimmer, as in, until the last breath ni Joromi. Pinakita niya talaga yung suporta at pagmamahal niya na talagang till death do us part. Nakaka-believe yung ganitong klaseng lalaki kasi hindi ka naman sigurado kung lahat pa ng lalaki kayang gawin ito, di ba? Andrew Schimmer, alam ko, nasa point ka ng buhay mo ngayon na sobrang lungkot mo, of course, and nagluluksa. Kami ay nakikiramay sa'yo. Alam namin, hindi ganun kadali, and napakahirap, but we will pray for you and your family, and pati na rin, syempre, of course, sa mga anak mo rin, na sana malampasan ninyo itong pagsubok na ito. So, basahin natin yung mga kasawsawerang netizen. Sabi ni kasawsawerang Lee Lovely, ang tagal nang nagkasakit niyan, kawawa naman siya. Sabi naman ni kasawsawerang Esteban de Guzman Vido Hombre, rest in peace, ma'am fighter, condolence to the whole family. Sabi naman ni kasawsawerang Justin Melody, natapos din ang pagdudusa nilang lahat, sobrang lungkot sa family. Sabi naman ni kasawsawerang Manilin Kasimsiman, grabeng pagdurusa, mahigit isang taon din, tapos mawawala din pala. Condolence po, sana di ka na lang nagpunta sa Family Feud. Wala ka na palang maaabutan. Correct ko lang din si kasawsawerang Manilin Kasimsiman. Syempre, hindi naman natin alam, di ba? Hindi niya naman alam na mawawala, di ba? Syempre, kaya yan nagpunta ng Family Feud kasi sayang din naman, meron din namang income yan at mananalo sila. Syempre, si Andrew Schimmer, lahat gagawin din yan para magkaroon ng income, para may pagtustos sa pangangailangan ng kanyang nakaratay na asawa sa hospital. Hindi naman bibiruin hospital yung pinuntahan nila, nasa St. Luke sila. So, alam mo yun, dapat hindi mo na lang din sinabi na sana hindi na siya nagpunta ng Family Feud. Huwag tayong insensitive. So, ito naman, sabi ni kasawsawerang Rose Obligasyon, nakakaiyak, sobrang mahal niya ang asawa niya hanggang sa huling hininga. Oo, alam, nakakalungkot kasi nga, nawala na yung asawa niya, pero nakakatuwa na hanggang huli, pinakita ni Andrew Schimmer sa kanyang asawa na mahal niya ito, na hindi niya to iniwan. Alam niyo ha, sabi nila, kapag namamatay daw ang isang tao, ang pinaka-huling mayroon silang sense is yung brain. So, if I'm not mistaken, doktor ako, hindi, napag-aralan ko lang din. So, kahit si Joromi, alam niya kung ano yung mga nangyayari sa paligid niya. Kaya nga, di ba, yung mga tao, kahit coma sila, or may sakit, di ba, nakakapag-respond pa rin sila, gumaganon-ganon sila, ganyan. Kasi nga, alam nila yung mga nangyayari, and I'm sure, hanggang sa kahuli-huli ang hininga ni Joromi, ramdam niya yung pagmamahal ng kanyang pamilya, lalong-lalo na ni Andrew, na alam mo yun, hindi siya binitawan. So, nakakatuwa, kahit na nakakalungkot. Sabi naman ni kasawsawerang Chili Reco, hayaan mo na, pagod na rin naman, tsaka baka naaawa na rin sa'yo. Totoo yun. Pwede rin, no? Syempre, yun nga, sabi ko kanina, di ba, yung utak natin yung pinaka-last na nawawala. Siguro sa isip-isip din ni Joromi, ayoko na pahirapan pa yung mga anak ko, yung asawa ko, pamilya ko. Siguro it's time to give up. Ito naman sabi ni kasawsawerang Jean Cambate Bohol, sobrang sakit. Alam ko na sabi ko na to pero ulitin ko, sobrang sakit talagang mawalan ng mahal sa buhay. Alam ko kung ano yung nararamdaman ni Andrew Schimmer and alam ko, for sure marami sa inyo nakaka-relate and hindi mo talaga maintindihan yung sakit na nararamdaman mo. Yung parang gusto mong manapak. Alam mo yung gano'n, ako gano'n na gano'n yung naramdaman ko nung time na nawala yung tatay ko. Gusto kong manapak, nanginginig ako pero hindi mo alam kung sino yung gusto mong sapakin. Alam mo yung gano'n? Parang gano'n, gusto mo maging beast mode ka kasi gusto mong release yung sama ng loob mo, yung sakit, lahat talaga. Again, Andrew Schimmer, condolence. May she rest in peace, of course. And we will pray for the strength of your family. I know na God will provide for your needs and I believe that Joromi is in heaven now with our Creator. So, ayun. Sabi nga sa Bible, kapag may namamatay, di ba, hindi ka talaga namatay. Ibig sabihin, nabuhay ka. Kasi hindi naman talaga itong earth na to yung ating permanent home. Ang permanent home natin is in paradise. So, kapag may namamatay, we should, sabi, rejoice. Kasi nga, hindi talaga sila namatay, kundi nabuhay sila sa paradise. And lahat tayo, dun talaga ang pinaka-last na hantungan natin. We should all be excited na mawala sa mundong ito. Kasi dun sa mundong pupuntahan natin sa paradise, there's no more pain. And lahat puro saya lang. So yun, God bless you and kapit lang.
sumausaw na ulit tayo sa ating bagong sasawsawan. Isa sa mga paborito natin. Gusto ko to. Charot. Ira Lipata, pina-cover up na ang tattoo sa tagiliran. Sino ba yung kanyang pinatattoo? Aba, syempre, yung napakagwapo. Habulin ng mga babae to eh. Si Skasta Klee. Sa TikTok post ni Ira Lipata, napansin ng mga netizen hindi na visible ang dating pinatattoo na pangalan ni Skasta Klee sa kanyang tagiliran. So, basahin muna natin yung ilang komento ng ating mga sausawero at sausawerang netizens bago ko siya sausawan. Ito yung sabi ni kasausawerang Shane, mapapasayaw ka na lang talaga kapag nalaman mong may iba na siyang kalandian. Sabi naman ni kasausawerang Casey, anong pakiramdam ngayon na naghanap din ng kamukha mo? Ha ha ha! I think pertaining to dun sa isa, no? Yung sa Viva Max, Ava Mendez. Ito naman sabi ni kasausawerang Christine Eugenio, she's beautiful in person, nice as well. It's okay to make a mistake. We all made and still making mistake. Totoo naman. Ito naman sabi ni kasausawerang Aji Joganase, sayang tong mga babaeng to. Just for clout and validation from people that they don't know. Kahit mawala na ng dangal, okay lang sa kanila. What a waste. Well, ganun talaga. Ito naman sabi ni kasausawerang King Shan, wala ka na Ira Garapata. Pinagpalit ka na ni Boy Tulo sa babae ng Viva Max. Ito naman sabi ni kasausawerang Makaraya 93. Yung eyes talaga ang una kong napansin. Stress yung eyes. Galing mo mamansin ha. Ito naman sabi ni kasausawerang Korean or Japanese yung nakasulat eh. Swerte naman ng Skasta Klee na to. Kahit ang pangit, ang putya. Kami nga na mas may itsura pa sa kanya. Sabi nga ni Andrew E., humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Ito naman, sabi ni kasausawerang Catherine Manglangit Rhea, sa una lang talaga masaya, iiwan ka din sa huli with sad face. Ay nako. So ito naman, magbibigay tayo ng sarili nating komento. Alam ko dati, di ba, nag-trending tong mga to kasi nga after Zainab or isa siya sa dahilan kung bakit para nag-split yata yung dalawa. Pero kagad Ira, di ba? Nag-trending siya lalo kasi nga si Ira pinatattoo yung pangalan ni Skasta Klee. OMG. Hindi natin alam kung ano ba talaga meron sila. Pero mukhang naging magjowa naman sila kaya siguro pinatattoo yung pangalan. So kapag in love ka talaga, minsan may mga desisyon ka sa buhay na ginagawa na hindi ka nag-iisip, di ba? Kagaya niyan, ang bago-bago nyo. Ipapalagay mo kagad yung tattoo ng jowa mo. OMG. Never ever put the name ng jowa ninyo sa inyong katawan. As in, nakakahiya, nakakadire. Bakit ninyo gagawin yun? Kahit pa asawa nyo na yan eh. Well, yung iba, gusto nila yun. Pero for me, hindi siya tama. Hindi maganda. Diyos ko Lord, kasi hindi ka pa naman sigurado dyan at kahit ka sigurado ka eh. Bakit mo ipapatato yung pangalan ng partner mo? Well, sabagay ako, naisipan ko nga magpatato ng si Ash. Gusto ko talaga magpagawa. Pero aso to, di ba? Tsaka alam ko loyal to forever. Pero yung jowa mo, hindi mo naman alam kung kayo ba niyang forever. Tapos, papatato mo yung pangalan niya. O, kagaya ngayon, naghiwalay kayo. So, paano? It's either i-cover up na lang, papalitan ng panibagong tattoo, or ipapalaser mo, papabura mo, di ba? Masyadong hassle. Pero at least, hindi natin alam kung ano ba yung ginawa ni Ira. Kasi parang wala lang, parang nakakinover niya lang eh. So, yun, nakakaloka kayo mga bata kayo. Basta ko, mapapayo ka lang. Huwag kayong magpatato ng pangalan ng mga jowa or kahit pa asawa ninyo. Hindi siya maganda. Hindi ako agree doon. So, yun lang. At dahil dyan, sumausaw tayo sa panibago nating sasawsawan na walang iba kundi si Skasta Klee pa rin. Kasi nga sikat na sikat siya sa atin eh. Paborito talaga natin to eh. Skasta Klee, pinupog ng halik ang Viva Max starlet na si Ava Mendez. Woo! Grabe, gwapo talaga ni Skasta. Usap-usapan ngayon sa social media ang post video ng Viva Max star na si Ava Mendez. Sa nasabing post ay binida niya ang video clip niya kasama si Skasta Klee. Makikita sa nasabing clip na tila naglalambingan ang dalawa. Sa totoo lang, hindi nakaka-proud. Oh well, kung ako babae, hindi ako mapaproud na i-display ko yung mukha ni Skasta Klee na hinahalik-halikan ako. Sorry ha, alam ko hindi naman kagwapuan si JJ, pero ang layo ng itsura. Charot! Pero yun nga, lalo kung alam natin na babaero. Okay lang naman kung halimbawa hindi naman kagwapuhan eh. Pero hindi ka nakakagapuhan tapos babaero ka pa. Parang hindi nakaka-proud. Hindi mo kinaganda yan, girl! Yun lang yung masasabi ko sa'yo. Hindi siya nakaka-proud sa totoo lang. Pero kung ikaw proud ka, we're happy for you. Ito naman, basahin natin yung mga reaction ng mga kasawsawer natin. Sabi ni Sacho Ru, ate, wala ka bang taste? O masama lang talaga taste mo? Ito naman sabi ni kasawsawerang Christine Castro, pinagpalit na pala ang 15,000. Ito naman, sabi ni kasawsawerong Dan Mark Villantes Plazo, pasa mo naman sa amin gayuma mo, Skasta. Bilhin namin kahit ilang libo.
Sabi naman ni kasawsawerang Andrew Ancheta, Lods, pera labanan dyan. Sa tingin mo ba ganyang mga itsura kung walang pera may papatol sa kanila? Bukod sa napakabahong ugali meron sila. Ako feeling ko hindi pera. Kasi ang pagkakaalam ko hindi naman sobrang maraming pera to si Skaste. Based dun sa mga nakapaligid sa kanya. Lalo ng pandemic, alam ko nga wala talaga to or down ganun. Or wala kasi mga projects, diba? Hindi rin siya sobrang OA sa yaman. Pero feeling ko, dahil nga sikat, syempre, diba? Ganun naman eh. Feeling ko lang to, ako lang to ha. Dahil nga sa may pangalan, sikat naman si Skasta Clee and magaling talagang kumanta. I really like his songs ha. Paborito ko talaga siya. Si Skasta lang ang hindi. Charot. Pero yun nga, hindi ako naniniwala sa pera eh. Sa fame, kaya dinidikitan. Or pwedeng mabait naman pala, mapagmahal, malambing. Baka naman, diba? Nagkataon lang talagang habulin ng mga babae. Let's give him the benefit of the doubt. Ito naman sabi ni kasawsawerong Earl Cabrito, bakit kaya binabastos ng mga tao tong babae na to? Grabe, kahit mga babae. Siguro nga kasi kaya binabastos dahil nga nadidikit kay Skasta. Eh di ba maraming galit kay Skasta dahil nga sinuha niya kay Zainab. Kaya pati tuloy yung mga babaeng pumapatol pa rin kay Skasta, nadadamay. Kasi sa totoo lang, questionable talaga yan. Alam mo ng babaero yung lalaki, pinapatulan niyo pa rin ang pinapatulan. Anong akala niyo mapagbabago niyo siya? Kung si Zainab ka na sobrang ganda, sobrang sexy, eh hindi na pagbago kayo pa, eh wala naman kayo sa kalingkingan ni Zainab. Charot. Pero syempre wala naman sa ganda yan. Hindi ko rin talaga maintindihan bakit pinapatulan talaga to. Knowing na alam ninyo na niloko na yung kapwa babae ninyo. Hello. Gising. Ito naman sabi ni kasawsawerang Abigail Prades. Okay lang ate na gamitin mo si Skasta para sumikat ka. Go girl! All the best for you. Lead role movie. Sabi sa inyo, pwedeng ginagamit lang sa fame eh. So, ito naman, sabi ni kasawsawerang Ace Flores. Mababash talaga to dahil kay Daryl eh. Yun nga, kaya nababash yung Ava Mendez, it's because dumikit siya kay Daryl. Naakala mo naman, ewan ko ba, ang dami-daming pwedeng dikitan. Bakit si Skasta? Pero yun nga, kasi nga sikat. So, baka, ganun, gamitan na lang. Ito naman, sabi ni kasawsawerang Ranyosaan. Si Ira, pinatato niya ni Skasta. Ikaw kaya, ano kayang magagawa mo kay Skasta? Yan ang aabangan natin, tingnan natin. Ito naman, sabi ni kasawsawerang Rodaline Valeriano Garnes. Diyos ko, daming perfect dito. Maanong hayaan yung mga tao. Totoo naman. Pero syempre, di ba? Social media, alam mo na, libre ang bashing. Wala na tayong magagawa. Lalo na kapag ikaw ay may ginawang hindi maganda sa mata ng publiko, di ba? Kagaya nga ni Skasta, hindi talaga maganda yung record niya. Kaya nababash talaga siya. And anyone na mapadikit sa kanya, ibabash din talaga. Feeling ko yan talaga yung pinaka-karma niya. Sabi nga, di ba? You will reap what you sow. So, yan yung pinaka-ano niya. Nire-reap niya ngayon. O, ito naman, sabi ni kasawsawerang Pasi Aimee. Mas okay to kaysa kay Ira Garapata. At least di siya yung dahilan ng hiwalayan. But girl, take care. Baka pag nagsawa sa'yo ay iba na ulit. Totoo. Ito naman sabi ni kasawsawerang Gina Cabuenas. Hindi naman ata kasalanan ng babae kung pumatol siya kay Skasta Clee. Lahat po tayo may karapatang magmahal. Wala pong perpekto kahit po sino sa atin. Huwag niyo pong i-bash yung tao dahil lang sa kinukumpara niyo siya sa iniidolo niyo. Hayaan na lang natin sila at least alam natin yung pinagagawa niya ni Skasta. Totoo naman, wala talagang kasalanan yung babae sa pagpatol kay Skasta. Pero syempre, dahil nga alam ng lahat na babaero nga si Skasta Clee, tapos alam mo na ikaw mismo babae, di ba? Kapwa babae mo, niloko ni Skasta Clee, tapos papatulan mo pa. Kaya ka tuloy na mabash din, pero ganun nga. Siguro nagmahalan din talaga to si Ava Mendez. Baka talagang trip niya lang din talaga si Skasta or baka nagkainlaban lang naman talaga sila and feeling niya baka mapagbago niya and feeling niya baka naman sa kanya tumino na, di ba? Mali mo, kahit tayo mga babae, ganun tayo. Minsan, ipipilit pa rin natin kahit alam natin mga babaero na yung jowa natin. Pero dahil type na type natin, ipipilit natin. Hahayaan natin na, ay, sige nga, try ko tong makipagrelasyon dito, baka kasi magbago. Ganun tayo eh. Parang feeling natin, mapapagbago natin ang isang lalaki. Pero no, never. Hindi ka makapagbabago sa lalaki or sa babae. Alam na alam ko yan and 100% sure ako dyan. Ang tangi makapagbabago lang sa atin ay walang iba kundi si God. Kahit anong kalokohan ginawa niyan in the past, kahit ano pa siya. Basta nagkaroon siya ng Jesus sa puso niya, alam ko at naniniwala ako, yun talaga ang magpapabago sa kanya. At dahil dyan, ito naman ang nasawsawan natin. Nalilink pa rin kay Skasta Clee. Siyempre ito, Zainab Harake. Zainab at Wilbert Ross ipinlex ang isa't isa sa Facebook. Wow! So makikita ang Facebook ni Wilbert Ross kung saan kadate niya si Zainab Harake na may caption, POV mo pagka-date mo si Zainab Harake. Oh, they're so sweet. I think they're just friends, di ba? Sabi ni Zainab Harake sa post niya, Yab you always will be. Sweet ang yarn. Sana all nagmamahalan. Ito naman, agad naman shinare ni Wilbert ang FB post ni Zainab at nireplyan niya naman din ito ng sweet caption na Yab you. Oh, Yab you.
Char. Dahil dyan, basahin natin yung mga comment ng ating mga kasawsawero at kasawsawera. Sabi ni kasawsawerong Arnel Taba, habang padami ng padumi ka rin ng padumi. I don't think may tatagal sa inyo o magseseryosong lalaki. Grabe naman to si Kuya Arnel Taba. Ayusin mo naman yung tabas ng dila mo. Diyos ko Lord, di naman niya jowa yung Wilbert. Kaibigan lang niya. Huwag ka masyadong judgmental. At kung halimbawa magkaroon na sila ng relasyon, hindi isang dumi yung ganyang magmahal. Diba? Nakakaloka ka. Sabi naman ni kasawsawerang Leslie Jaya, you deserve someone better, Wilbert. Wag marupok. So, hindi siya agree. Ayaw niya kay Zainab para kay Wilbert. Sabi naman ni kasawsawerang JB Orpilia, la, bati na sila ni Wilbert? Oh, sabi naman ni kasawsawerang Ika Asir, panindigan niyo ang kilig naming mga lagi na lang nauudlog. Sabi naman ni kasawsawerang Tina, haro Diyos ko, ito na naman kayong dalawa ha, with love emoticon. Ibig sabihin, gusto nila yung mga nangyayari kay Zainab at Wilbert Ross, not Tolentino. At dahil dyan, tapos na naman ang ating Sawsawera vlog. Kaya naman maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta and sa lahat po ng mga nag-share. Maraming salamat. Kaya naman, please like, share, and subscribe. Diba? Huwag nyo na rin po kalimutan na mag-push notification bell para lagi kayong update kapag meron kaming bagong ina-upload. At dahil dyan, in a world full of hate, pretensions, judgments, and fake it till you make it attitude, let's still be the Sawsawera with a heart. In a world full of hate, pretensions, judgments, and fake it till you make it attitude, let's still be the Sawsawera with a heart.